Ang panalo ng Gilas versus Latvia ay siguradong pag-uusapan pa natin hanggang 50 years. Ganyan kalaki ng impact nito sa basketball ng Pilipinas at sa palagay ko ay makonsider natin na nagbalik na ang golden age ng basketball sa Pilipinas. Pero bad trip talaga itong si Goga Bitadze at si Joe Thomason na silang dahilan kung bakit naudlot ang very impressive performance ng ating idol Brownlee up against Thomason. sa Olympic qualifying tournament Soto hit the deck very hard. na kung saan umascore si Kai ng 18 points and grab 8 rebounds in a dominating performance. Kung hindi pa sana na-injured si Kai, ay siguradong mas gaganda pa ang kanyang laro dahil napakataas na ng kanyang kumpiyansa at dahil kay Coach Tim Cone ay palaging nasa kanya ang bola. Pero nakakainis at panira ng moment ni Kai ang Georgia. Okay lang sana kung hindi sinadya, pero very clear na sinadya nilang tirahin si Kai dahil alam ng Georgia na wala silang panagot sa skills and strength ni Kai. Kung hindi pa sana na-injury si Kai, ay siguradong panalo tayo sa Georgia. Kahit ang game against Brazil, ay siguradong i-dominate ito ni Kai hanggang sa Olympic qualifying tournament finals that will surely pave the way sa kanyang paglalaro sa NBA. Imagine Kai finishing the Olympic qualifying tournament by averaging 20 points and 10 rebounds at makuha ang championship at makapaglaro ang Gilas sa Paris Olympics. Posible pang si Kai ang magiging most valuable player. Sigurado na sana ang paglalaro ni Kai sa NBA dahil siguradong pag-aagawan siya pero na-injury kasi si Kai kaya instead na kukunin siya sa NBA ay marami ng mga questions kung kaya ba talaga ni Kai ang high-level competition. Remember last year, nung naglaro si Kai sa NBA Summer League at sa unang laro ay very impressive kaagad ang kanyang pinakita in limited playing time. Pero sa second game ay na-injured si Kai and it reminds me sa Olympic qualifying tournament na sa unang laro ay nag-dominate kaagad si Kai pero sa second game ay na-injury na naman. Now the question is, kaya ba talaga ng katawan ni Kai ang physicality sa NBA? Well, kaya kung sa kaya. Pero ang problema ay dirty play ang rason kung bakit nagka-injury si Kai. For now, hindi pa siguro kaya ni Kai ang banggaan, pero expect si Kai to continue training at tuloy-tuloy na workout under Coach Melantin. And in 1 year time, ay siguradong kahit mga dirty plays ay kakayanin na ng katawan ni Kai. Konting patience na lang at siguradong makikita rin natin si Kai na makapaglaro sa NBA. Kulang pa lang talaga si Kai pagdating sa tibay ng kanyang katawan. Bata pa kasi siya kaya kailangan pang mag-mature ang kanyang mga buto at palakihin pa ang kanyang mga muscles para kapag binangga siya ng malakas ay kakayanin na niya. Pero sayang pa rin dahil kung hindi pa sana na-injury si Kai, ay siguradong mag-iba ang narratives sa NBA dream ni Kai. Shout out at Johnny Cans. Tama lang talaga na next year si Kai maglalaro ulit sa Summer League. Kunin niya muna yung contracts sa B-League. Total malaki naman sahod doon at $90,000 is not bad for Kai. Next year talaga, fully developed na si Kai. Malaki posibilidad maging star player siya sa NBA. Mas malaki yung sahod kung star player. Asian player usually makikita yung kalakasan at 23 to 32 years old tulad kay Yao Ming. Shout out at User. Ma'am, malaki ang katawan ni Kai, totoo. Lalo na sa ilalim ng hinayang ako sa pagkawala ni Idol Kai Soto. Shout out at Jason Kimbao. Sky Soto is very skillful player. I am a true supporter of him. At balitang NBA naman, si Bronny James ay handa sa anumang antas kasama ang Los Angeles Lakers pagkatapos ng summer. Sinabi ni Bronny James na tatanggapin niya ang anumang tungkulin sa kanyang unang season bilang professional basta't may pagkakataon siyang maglaro at mag-improve bilang isang player ng basketball. I'm just looking forward to any basketball I play, no matter what level I'm playing at. Yan ang sabi ni Bronny James matapos ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa 99-80 laban ng Houston Rockets sa LA's opening game in the Las Vegas Summer League on Friday. At
at nang tanungin si Bronny James tungkol sa posibilidad na maglaro sa G-League. Pagkatapos na si Cam Whitmore ng Houston na number 20 pick in the 2023 draft ay umiscore ng 20 points, 10 rebounds, 4 assists and 4 steals. Bilang isang rookie, naglaro si Whitmore ng 13 games para sa G-League affiliate ng Houston, ang Rio Grande Valley Vipers, at may average na 26.8 points, 6.8 rebounds, 3 assists, and 2.1 steals. Matapos magtala ng mabilis na 6 na puntos upang ilagay sa 13-10 ang Los Angeles Lakers laban ng Houston Rockets sa kalagitnaan ng unang quarter, nagkaroon ng pagsubok si Bronny sa offense sa natitirang bahagi pa ng laro. Natapos na may 8 puntos sa 3 of 14 shooting, 0 of 8 mula sa 3, kasama ang 3 turnovers. Through 3 Summer League games, including 2 in the California Classic, Bronny is shooting 6 for 26 overall o 23.1% and 0 of 12 from 3. I just feel like I'm in a little slump right now, sabi ni Bronny James. Si Dane Johnson, ang coach ng Lakers sa Summer League, ay hindi masyadong nabahala sa mga early offensive struggles ni Bronny. Shoot, he's going to have long career. This is just the beginning. We just keep instilling confidence, keep that in their heads. So we've got a long way to go. Yan ang sabi ni Coach Johnson. Si Johnson, na pangunahing nagtuturo sa G-League affiliate ng Lakers, ang South Bay Lakers, ay tinanong tungkol sa posibleng paglalaro ni Bronny James sa G-League sa susunod na season. At ayon sa kanya na hindi pa niya alam at hindi pa siya makapagbigay ng komento tungkol dito. Si Dalton Netsch, isang bagitong player ng Los Angeles Lakers na kinuha sa number 17 pick, ang nanguna sa Lakers na may 25 points sa 9 for 18 shooting, 5 for 11 mula sa 3, 6 rebounds and 4 assists laban sa Houston Rockets. Ang pagtanggap ni Bronny sa G-League ay isang pagbabago mula sa mensahe na ibinahagi ng kanyang agent na si Rich Paul ng Clutch Sports bago ang draft. Sinabi ni Paul kay Jonathan Kevany ng ESPN na ipinaalam niya sa mga teams na walang interest na sumali ang kanyang kliyente sa anumang NBA franchise sa pamamagitan ng two-way contract. Sa kabila nito, patuloy na nagpakita ng matinding depensa si Bronny sa laro nila laban ng Houston Rockets. Nagtala siya ng 2 steals, nagdagdag sa kanyang kabuang 5 steals sa Summer League hanggang sa ngayon. At madalas na bantayan ang rookie ng Rockets na si Reed Sheppard, ang number 3 pick sa draft sa buong haba ng court.